Okay, sa ngayon ang tinitignan natin ngayon may mga espekulasyon kasi na lumalabas na baka ito na raw ang last conference ni Vic Manuel dito sa San Miguel Beer. At ang dahilan dyan ay titignan na raw ng SMB yung pagkakataon na makuha either itong si William Navarro o si Xavier Lucero. Sa ngayon kasi alam natin na itong San Miguel Beer ay nagpapalakas daw nung kanilang lineup. At hindi pa natin natitiyak kung ang ibig sabihin nito ay si Manuel ay matatanggal na. Kasi alam natin to si Manuel hindi na rin yan bata. At of course nagkaroon na rin yan ng mga injuries kung natatandaan ninyo. Ito naman si Navarro at si Lucero parehong galing yan sa ACL pero mga bata pa yan. At expected na full recovery ang mangyayari at makapaglalaro pa sila. Ang tanong ngayon ay kung alin dyan ang kukunin ng SMB. Kasi sa ngayon itong San Miguel Beer nakafocus daw dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup at pagpapabata. Ito si Junmar Fajardo, nakita natin nandyan pa yung kanyang kalakasan. Nakita naman natin doon sa FIBA at Asian Games. At gusto itong samantalahin ng San Miguel Beer na paligiran siya ng mga bata pa at mga athletic na players para hindi naman masayang yung prime niya kumbaga. Kaya sa ngayon titignan daw nila kung madadagdag nila itong si Navarro at Lucero. Pero titignan muna ng SMB ang magiging performance ng mga nabanggit na player. Kasi syempre hindi naman nila kaagad-agad kukunin yan dahil kung hindi naman maganda yung magiging laro sa Northport, syempre sa iba na lang sila kukuha. Pero kung maging maganda performance nitong si Navarro at itong si Lucero, diyan natin makikita na baka ito nga si Vic Manuel ay magkaroon na ng last conference sa SMB or baka si Brondial, depende yan sa magiging takbo ng performance nila ngayong konferensya na ito dito sa Commissioner's Cup. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring desisyon itong PBA tungkol dito sa apila ng Converge Fiber Access dito sa sitwasyon ni Mac Talio. Malapit nang mag-umpisa itong Commissioner's Cup at umaasa pa rin ang Converge na sila ay pagbibigyan itong PBA. Pero hanggang sa ngayon mukhang wala pa rin nangyayari. Samantala ito namang Converge officially wala silang sinasabi syempre dahil iintayin nila yung pahayag ng PBA. Pero kahit naman siguro sino alam na itong Converge hindi na natutuwa dito sa nangyayari sa liga. Lalo na sa tingin nga nila ay marami daw nangyayari dito na pabor dito sa SMC at dito sa MVP group. Pero pagdating sa kanila ay para silang hinihigpitan. Masasabi nga natin na parang napakaliit na bagay itong nangyayari dito kay Mac Talio dahil ang tagal na itong suspension niya at dahil 3 years ay ilang taon na siyang wala dito sa PBA. Kumbaga parang na-serve na niya yon. Kaya hindi pa natin maintindihan bakit parang naghihigpit nga itong PBA pagdating sa kanila. So abangan na lang natin baka biglang magbago isip ng PBA at hayaan na itong si Mac Talio na maglaro dito sa Converge Fiber Access. Kung hindi man siya makapaglaro ngayon, abay baka matagalan, baka next season pa ito makalaro dahil 2 conferences lang ang season ngayon ng PBA at baka umabot daw ng 3 to 6 months yung suspension niya. Napakatagal naman ito para sa isang player na pinaglalaban na o nagre-represent sa ating bansa dito sa mga FIBA 3-on-3 tournaments. Kaya sa ngayon kung sakaling hindi pa rin payagan ng PBA ito si Mac Talio na maglaro dito sa Converge, baka mapuno na talaga ang management nito at matuloy na yung sinasabing matagal na nilang balak na umalis daw dito sa PBA dahil sa tingin nila ay bias daw ito. Mukhang good news ito para sa Barangay Ginebra dahil base dito sa sinasabi ni Coach Tim Cone, mukhang akmang-akma daw doon sa sistema nila itong si Tony Bishop at yung laro niya ay alam na niya o kumbaga nakabisado na niya agad itong triangle offense na gustong patakbuhin ng Ginebra coach. Medyo nakagugulat ito dahil kabago-bago lang nitong si Bishop dito sa Barangay Ginebra. Pero mukhang alam na raw niya ang kanyang gagawin. Siguro nakatulong dito yung paglaban nila sa finals kontra sa Meralco Bolts. At sinabi rin ni Coach Tim Cone na halos walang adjustment na kailangan gawin yung mga local players dahil ito si Bishop very accommodating at madaling kausapin at i-coach. Kumbaga, hindi katulad nung inaasahan ng iba na ang Ginebra ay mahihirapan dahil bago import. Hindi raw yan mangyayari. Dahil ito si Tony Bishop, kumbaga nakapag-adjust na para dito sa Barangay Ginebra at yan ngayon ang dahilan
kung ba't inaasahan nila na ang Ginebra ay makapag-compete kaagad-agad dito sa Commissioner's Cup. Kumbaga hindi na kinakailangan ng mga malaking adjustments. At ngayon itong Ginebra ay may kukonsider pa rin natin na title favorite. Siyempre alam natin iba kapag nandyan si Justin Brownlee. Alam natin lahat kung ano ang kaya niyang gawin. Pero hindi rin naman mababaliwala yung capabilities nitong si Tony Bishop. Lalo na nung nakita nga natin at sinabi mismo ni Coach Tim Cone na nahirapan talaga ang Barangay Ginebra dito kay Tony Bishop dahil napakahusay nitong manlalaro. At syempre kung ikaw ay magbibigay ng isang mahusay na manlalaro dito kay Coach Tim Cone, asahan natin na i-maximize niya yung potential nito. At lalo na may mga teammates siya katulad ni Scottie Thompson, Stan Hardinger at Jamie Malonzo. Kaya itong Barangay Ginebra magiging malakas pa rin. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados, base dito sa mga nagiging statements ng kanilang Board of Governors at maski na itong team management ng SMC, parang ito ang last chance na ibinibigay para dito ito sa current, itong kasalukuyang lineup at coaching staff ng Magnolia. Alam natin, of course, nandiyan si Tony Bishop sa Ginebra, pero hindi sila masyadong kinukonsidera na favorites dahil nga wala itong si Justin Brownlee. At ngayon dahil sa lakas ng lineup ng Magnolia at sa performance nila sa PBA on Tour, sila ngayon ay lumalabas na isa doon sa mga title favorites. Dati kasi syempre Ginebra, TNT, SMB. Pero ang Ginebra walang Brownlee at ang TNT alam natin marami problema yan. So sa ngayon mukhang Magnolia daw ang isa sa kinukonsidera ng mga top favorites. At dahil dito, sinasabi ngayon ng management na kinakailangan na sila ay mag-deliver na ng kampyonato. Dati kasi maka-playoffs o maka-finals okay na, pero ngayon hindi na raw. Ang gusto na ng SMC sa Magnolia ay manalo ng championship. Hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa Magnolia kung hindi sila mag-champion. Pero maliwanag ang mensahe ng SMC at pwede na nating i-assume kasama na rin dito si Alfrancis Chua na itong Magnolia kapag sila ay hindi nag-champion magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa kanilang lineup. Baka pati nga yung coach ay mapalitan na rin. Hindi pa natin masasabi kung iyan talaga ang mangyayari. Pero ang maliwanag dito, itong SMC, kumbaga nakikita na nila na itong Magnolia matagal nang hindi nagcha-champion. At ngayon ito na raw ang oras para itong Magnolia ay magkaroon na ulit ng isang kampyonato at hindi na lang puro SMB at Ginebra ang nagcha-champion dito sa SMC. Happy birthday muna sa ating taga-subaybay na si Chelsea Elize Ido mula kay Samuel Ido. Shoutout din kay Carlito Bulima, Ruben Dolor, Jonal Malyari, Joseph Pineda, Admond de Guzman, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Junjun, Angie, Patpat at Biboy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Rico Olarte, Donel Santiago, Ronald Perbosidad, John Mark Cantos, Dexter Domer, Enju, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang Family, OG Lengio at Gia Santillana at Tagli Family, Judy, Edwina, Carl, Jaira, Shaina at Jonah Villarosa, Dionisio Mercado, Brian Andres. Pinabati din natin si Carlito Bolima, RG Bueno at Dalina Family, Jordan at John Redim Malanta at Sid Maria, Kagawad Katsakino Dukusin, JJ Sibum, at si Enrico at Presi Angsioko at Jonel Alagon.